In every aspect of our life, we have at least 6. Number 1, spiritual. Number 2, ang health, katawan. Number 3, yung mental. Minsan wala tayong mental health. Kaya maging healthy rin tayo sa ating emotion, maging healthy rin tayo sa ating relationship with other people. And also, we should be also healthy with regards to our vocation. Ano yung vocation? Yung ating trabaho. We need, in order for us to be a healthy church, a healthy Christian, there must be balance in our life. Hindi puro spiritual lang. Kailangan yung physical, maalagaan natin, yung financial, yung emotional, yung ating mentalidad, ay yung relasyon natin sa ibang tao, at yung ating trabaho. In Philippians chapter 4, chapter 3, verse 12 to 15, basahin po natin. Tayo tayong lahat, and let us read all together yung text po natin sa araw na ito. Shall we read all together? Not that I have already obtained all this, or I have already arrived at my goal, but I press on to take hold on that which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize in which God has called me heavenward in Christ Jesus. All of us who are spiritually mature should have the same attitude, but if some of you have a different attitude, God will make things clear to you. Ayaw mga tayo mananalangin. Dakilang Diyos, kami pinagpupulit ng kapasalamat sa loob ng isang taon na kung saan, Panginoon, pinagsama-sama mo ang iyong mga tinawag, pinili, Panginoon, at kinahabagan. Sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, patuloy, Panginoon, kami nananalig at umaasa. Ikaw ang aming maguro, ikaw ang magkaunawa sa amin. Ang Banal na Espiritu, Panginoon, ang mag-encourage sa amin, dakilang Diyos, upang sa paglabas namin sa lugar na ito, alam po namin, kasama ka namin sa pamamagitan ng iyong salita at sa pamamagitan ng iyong Banal na Espiritu. Ikaw, dakilang Diyos, ang may taas, as we proclaim your word of God. Help us, O God, to be a healthy Christian, to be a healthy church, so that we can serve you more. Salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming purit na salamat sa matamis sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Makakapo na po tayo lahat. Kung titignan po natin yung ating mga talata ngayon, focus, siguro napansin nyo rin, ito yung pinopost ko sa ating mga group pages. It's all about goals. Sa pagsisimula ng taon, importante at tayo nagsiset ng goal para sa ganoon, matapos ang isang taon, for example, a quarter, half year, 3 quarters, o isang buong taon, alam natin kung may nangyari sa buhay natin. Tama ba? Amen. No? Maraming, nakakalungkot, minsan maraming churches, they are not setting goals. They are setting teams, but they are not setting goals. May tema kayo, kaya ang problema yung tema, minsan hindi sinusunod. Lalo mahirap pag walang goal. Naalala ko dati, yung ibang mga church na pinanggalingan ko, may goal sila. This year, spiritually, sana Lord, ako ay makapag-akay ng 2 sa isang tao, sa kaluluwa, sa iyo, Panginoon. Well, this year, sabi nga ng mga isawa, this year gusto mo makapag-tithes na, hindi ako nakapag-tithes last year. Marami tayong goals. And sad to say, maraming hindi natutupad. Sabi nga ng iba, New Year's resolution. Hindi natin ginagawa yan. Ang importante natin makita, dapat meron tayong goals so that meron tayong yung ating isip, yung ating puso, yung ating spirit ay nakapokus sa isang bagay to attain. Sabi nga ni Pablo, hindi sa natanggap ko na, hindi sa ako ay nakagraduate ng ganito, hindi dahil sa ako ay meron na ito, hindi dahil ako ay matalino na, marami nang alam sa Bible, but nagpapatuloy tayo saan? Sa goal na ibinigay sa atin ng Panginoon. Goal is so spiritual sapagkat ipinapakita rito na walang bagay, kung binasa niyo yung aking post nung nakaraan, walang bagay na ginawa si Kristo na walang dahilan, o walang objective, o walang purpose. Bakit namatay ang Panginoon? Meron siyang dahilan. Bakit siya nabuhay? Bakit siya ipinanganak? Merong dahilan. Merong purpose yun. Why did bakit siya naipanganak dito sa mundo? Para sa ganon, makasama natin siya. Bakit siya namatay? Para maialay ang kanyang buhay, pandubos sa ating mga kasalanan. Bakit nabugo ang kanyang dugo upang maihugasan ang ating karunian at kawalan ng katwiran sa Panginoon? So nakikita natin dito, even na-realize yun na kanina, ganda ng testimony ni Sister Anna, sabi niya, ngayon alam ko na kung bakit ako nandito.
Sabi ni Sir Ling, alam ko na kung bakit ako nandito. Ano yung goal ng Diyos kung bakit tayo nandito? Ang ating ministry ay nakapokus saan? Sa discipleship. Why? Sabi ng Panginoon, if you bear much fruit, then you are glorifying my Father in heaven. Ang purpose natin, ang goal natin ng lahat ng ginagawa natin dito ay mabigyan natin ng kapurihan ang ating Panginoong Diyos. Sad to say, marami tayong narinig, marami tayong nakikita. Minsan, hindi na yung goal ng Diyos ang ginagawa nila sa buhay nila, personally and corporately as a church. That's why it's very important to understand na yung ating pagsiset ng goal sa lahat ng aspeto ng buhay natin is spiritual, or it affect our spiritual life. Bakit? Number 2 ay goals are statements of faith. Alam niyo yung binabasa natin kanina before we start our program, our worship service? I believe in God, I believe in Christ, I believe. That is a statement of faith. When we set goal, we are actually stating our faith. Ano yung goal mo this year? I would like to give my tithes. I would like to attend church every Sunday. Paano yun? Because we believe that God will be the one doing it for us. God will be the one helping us to achieve those goals. Sana tayo. Oops. Goals are state. Mali yung muna mo. Sige nga. Okay, yan. Hindi. Yan. Doon lang tayo. Hindi. Number 2. Ang sunod yan. Okay. Imagine 9:29. Yan. Pumapasok kasi sa isip ko yung dalawang pupunta rito. Baka maligaw. Hindi ako makapag-focus. Imagine 29. Goals are a statement of faith. Why? Because Jesus said, according to your faith, let it be done to you. Sa Tagalog, mangyari sa inyo, sabi ng Panginoon, mangyari sa inyo ang mga bagay na ito ayon sa inyong pananampalataya. When we set goal, kailangan natin makita yung goal na ito hindi lang ayon sa ating kakayahan. Kinakailangan ito ay may kalakip na pananampalataya sa pagkilos ng Diyos. Para magawa, maipatupad natin itong bagay nito, ito ay kinakailangan ay may kalakip na pananampalataya sa Panginoon. Kung wala yan, tandaan natin, the Bible teaches us, without faith, we cannot please God. Bakit gusto mo mag-asawa? Bakit gusto mo magkanak? Bakit gusto mo magkapay? Bakit gusto mo magkanegosyo? Bakit gusto mong gumaling sa iyong karamdaman ng iyong mahal sa buhay? We must set our goal according to our faith. Why? Because in our faith, God is the one helping us to reach that goal. Maabot natin yung ating mga goals kung sasabayan natin ng ating pananampalataya. Ito yung hamon. Ito yung hamon ng Diyos sa atin. Sa ating kumikilos ang Diyos ayon sa ating pananampalataya. Ano ibig sabihin nun? If we have a small goal, as if we have a small God. But if we have big goals, it corresponds that we have a big God. Pananampalataya yan. Kaya nga, when we set goal, hindi ito ayon sa kaya natin, kundi ito ay ayon sa kakayahan ng Diyos na magawa natin dahil siya yung kumikilos at gumagawa ng paraan upang ma-attain itong goal na ito. Sabi natin kanina, sa goal natin, makapag-simula ng cell group sa labas. Kung titingnan natin yung sarili, parang hindi natin ganyan. That is the challenge of setting goal. Because hindi ko kaya, aasa ako sa Diyos. And I will say, Lord, I believe na tutulungan mo ko na masimulan itong bagay na ito. Ikaw ang magpapasimula, ikaw ang magbukas ng pintuan, ikaw ang magdadala ng tao. That is a statement of faith. Next year, Lord, I believe I will give these things to you. Kasi naniwala ka na ibigay mo sa Kanya, siya yung magpuprovide nun para maibalik mo rin sa Kanya. Kasi hindi man yung laki na ibinibigay natin, ang tinitingnan ng Diyos, kundi ang tinitingnan ng Diyos ay kung ano yung nire-represent na ibinibigay natin sa Kanya. Amen. Tama ba yan?
kung ano yung ibig sabihin o nare-represent ng ibibigay natin sa Kanya. Kaya when we set goal, kalahit nito ang pananampalataya natin. Kahit nga pagbabayad ng utang. Lord, sabi nga yung isang testimony about tithing, nadugi siya sa negosyo niya. Sabi niya, Lord, ito man aking pera. Di man magkasya pambayad ng utang. I-tithes ko na lang sa'yo, ikaw na magbayad ng utang mo. Medyo Bisaya siya. Pero tama naman eh. Tingnan mo, may utang ka, malaki utang mo, may konti kang pera, ibabayad mo. Wala ka nang pambayad ulit. Pero kung Lord, bibigay sa ito, multiply mo to, kumilos ka, ikaw na magbayad to, ikaw na bahala. Lumago ang negosyo niya, nabayaran niya yung kanyang mga utang, nagkaroon ng kotse, nagkaroon ng bahay, hindi lang isang bahay. Why? Because that is your faith. Amen. Kaya nga, ito yung challenge eh. Lord, hindi ko kayang gawin yung mga nilagay ko kanina rito eh. Hindi ko magagawa yun. But that is my faith. Alam niyo, last year, nag-set ako ng goal sa aking sarili lang without sharing to you. Ngayon, yung ginawa ng Diyos sa ministry na ito is more than what I'm expecting that I can do. Ipapahiya pa tayo ng Diyos kasi minsan, yung goal natin, masyadong maliit para sa Kanya. Kaya ipapakita, hindi lang yun yung kaya kong gawin sa iyo. If you believe more, if you have faith more. That's why when we set goal, we must include our faith there. Why do we need to set goals? Number 3. Ephesians chapter 2 verse 12, it says, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask for or imagine according to His power that is at work in Him. Now to Him who is able to do immeasurably. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin. Anong bagay ang pwede mong hilingin sa Diyos na hindi niya kayang gawin? Wala. Pero yung hihilingin mo, kaya niyang gawa ng higit pa doon sa hindi hiling mo. Hindi mo kayang sukatin ang kakayahan ng Diyos because hindi mo talaga pwede sukatin ang kakayahan ng Diyos. Yung pinakamahirap na bagay na para sa iyo, simple lang sa Diyos yan. Simple lang sa Diyos. Kaya nga, sa magitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin, in our goal, as we set our goal, we must put our faith because He is mighty enough to make it possible. Sabi nga nung kanta, all things are possible to Him who believe. Next. Why should we make goals in the start of the year? Why? Because goal focus our energy. Tama ba? Kanina, nabanggit ko na ito kanina sa ating pag-uusap kayo ng umaga. Kung meron kang goal, ang iyong isip, ang iyong lakas, ang iyong oras, na pagsasama-sama mo, ang lahat ng resources mo na pagsasama-sama mo sa isang bagay at nagkakaroon ka ng accomplishment. Ano yung pinakamagandang example, diba? Sample ka number 1 is yung scientific experiment, the light that comes from the sun. Kapag gumamit ka ng magnifying glass, what will happen? May concentrate niya ang alin? Yung init, yung liwanag ng araw, and then it can burn something. It can burn something. Nagiging powerful lang isang bagay, akala mo wala. Tingnan mo yung ginagawa ng Panginoon dito sa church namin. We are small. We are small. But ang impact nito sa ibang mga churches at sa ibang Kristiyano, napakalaki. Why? Kasi nagkasama-sama tayo to do kung ano ang kalooban ng Diyos. Nakapokus tayo sa isang bagay. Hindi tayo nakapokus sa paglaboy. Hindi na tayo nakapokus sa basta fellowship lang. Nakapokus tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos kasi alam natin kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Amen. Pinagsasama-sama natin yung talento natin, yung ating tithes, yung talent at yung time. Why? To make disciple, to be a disciple. Nakapokus lahat tayo ron. Kaya nga, magkakaroon ng malaking impact ang buhay natin, hindi lang sa church na ito, kundi magkakaroon ito ng impact maging sa mga tao sa labas ng church nito at maging sa ibang mga iglesia. That's why, huwag tayong malungkot, huwag tayong mainggit. Kung minsan nakikita natin sila ay lagi na sa labas, in the end, pagsisisihan. Yung mga bagay na kalat-kalat, yung oras nila, lagay doon, yung oras dito, kalat-kalat yung kanilang resources. Ang sabi ng Panginoon sa verse in 1 Corinthians chapter 9:26, therefore, I do not run, sabi Pablo, therefore, I do not run, basahin mo natin,
Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. Nasubukan niyo na sumuntok sa buwan, sa hangin, wala, ang hirap. Wala, mauubos ang lakas mo. Sabi ni Pablo, hindi ako tumatakbo nang walang patutunguhan. At hindi ako sumusuntok sa hangin. Meron siyang goal, nakakonsentrate siya. Anong ibig sabihin? Why are we here in church? Maraming iglesia, maraming Kristiyan sa loob ng iglesia, hindi nila alam kung saan sila papunta. Bakit? Kasi even the church doesn't know kung saan sila pupunta. Para bang barko? Sumakay kayo sa isang barko. Sometimes a church can be compared to a ship. Kapag yung barko walang direksyon, kasama kang walang direksyon. Nakasakay ka rin eh. Tama ba? Pero pag yung barkong sinakyan mo, alam nung piloto kung saan sila pupunta, merong direksyon ang buhay mo. Tama ba? Kaya yung isang church na merong vision, merong goals, ang bawat isa na nandoon sa loob ng iglesia na ito, kasama siya dun sa vision at sa goal na yun. Ano man ang ma-achieve, ano man ma-accomplish ng iglesia na yun, kasama ka kasama ka nakakatulong na maabot yung achievement para sa bagay na yun. Don't go to church without a purpose. Don't read the Bible without a purpose. Do not pray without a purpose. Laging merong goal. Bakit ako magbabasa ng Bible ngayon? Bakit ako magbibigay ngayon? Bakit ako aatin ngayon? Because there is a goal. We need to focus our energy and our resources. Pangapat. Why do we need to set goal? Goals keep us going. Ano ibig sabihin nito? Kung tayo ay mayroong goal, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. In reaching our goal, maraming problemang darating, maraming hindrances, maraming discouragement, maraming disappointment. But, dahil meron kang goal, malalagpasan mo lahat yung mga bagay na yan. Naintindihan natin yan. Na, ano ibig sabihin nito? Basahin natin yung talata. In Job chapter 6 verse 11 says, basahin po natin, what strength do I have that I should still hope? What prospect that I should be? Without a goal, we are hopeless. Sabi ni Job, ano bang halaga na mabuhay dito sa mundo kung wala nang pamilya ko? Wala na akong ari-arian, patay na lahat ang aking mga anak. Tama ba? Pero dahil meron kang goal, nagpapatuloy ka. Yun yung nangyayari minsan sa isang Kristiyano na pag hindi niya nakita kung anong goal ng kanyang buhay. Yun yung nangyayari minsan sa buhay ng isang tao pag wala na siyang purpose o goal sa buhay niya. As a Christian, ito ang pinaka-danger. As a Christian, kung wala kang goal, spiritual goal sa buhay mo, magsasawa kang pumunta ng church, magsasawa kang mag-aral ng Bible, magsasawa kang mag-serve sa Panginoon kasi wala kang goal. Kaya importante makita natin na kung tayo ay mayroong goal, alam niyo, mahirap talaga yung paglilingkod sa Panginoon. Pero I believe that each one of you meron kayong goal sa mga puso niyo, kaya kayo nandito ngayon sa church na ito. At ito naman yung nagda-drive din sa akin. No, ano ba yung goal ng Diyos para sa akin? Para sa ministry nito, para sa inyo. It's not for me. No, yung lahat ng ginagawa natin ngayon, ito ay ayon sa goal ng Diyos na itinakda niya para sa bawat isa sa atin. Bilang isang iglesia at bilang isang individual. Ang sabi rito ni Hope, ang lakas ko ay ubos na, di ako makatagal kung wala rin lang pag-asa at bakit pa nabubuhay. A hopeless person. Titigil na, magpapakamatay na, wala nang pag-asa ang buhay ko. Minsan, a hopeless Christian, hindi na rin siya magpapatuloy sa kanyang paglilingkod. Why? Because there is no hope. But the good news is, with Jesus, there is hope in our life. Willing ka na mag-undergo ng lahat ng lahat ng pasakit, lahat ng sufferings, lahat ng disappointment. Patuloy mo siyang ginagawa. Why? Kasi meron kang gustong abutin. Hindi tayo sumusuko. Tulad ng pag-umpisa ng ating gawain na ito. 3 months, wala akong tinatanggap na kahit ano. Minsan may mag-speak tayo sa isang church, bibigyan ka lang ng Oma, no? Oma is good for 1 week.
Magkakasya sa'yo yun? Hindi. Pero dahil meron tayong goal, meron akong goal na sinet sa akin ng Diyos, na overcome ko ang alin? Yung sitwasyon na yun. Kaya napaka-importante makita natin mga kapatid na enable for us to reach 2016. Set your goals. Set our goals. Another thing, number 5, tama ba? Number 5? Bibinata na ako, napilot na yung boses ko. Bakit ako magsiset ng goal? What is the importance of goal? Why do I need to set goal? Goals builds my character. In Philippians chapter 3, verse 12, basahin po natin, not that I have already obtained all this, or already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Sa Tagalog, sabi ni Pablo, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. Maraming Kristyano akala nila dahil sila iligtas na, dahil sila ay marami nang alam, okay na yung buhay nila, katulad ng testimony ni kanina ni Ate Leia, maraming nagkakamali sa ganun. Akala na okay na yung pagpunta sa church, sabi kanina ni Ate Sherry. Hindi pala ganun. Kailangan ko makita kung ano yung sinet na goal sa akin ng Diyos at doon ako magsisimula at magpapatuloy. Ano ang mahalaga sa Diyos? Accomplishment or character? Feeling. Ano ang importante sa Diyos? Accomplishment o character? Yung diploma mo sa pre-encounter o yung transformation ng iyong pagkatao dahil sa pre-encounter? Mas pinapahalaga ng Diyos yung ating character. Imagine ganito. Nung Friday, naalala ko yung sister-in-law ni Ate Rachel at naging illustration pa rin kagabi sa pre-encounter. Minsan, meron tayo na, bakit may mga Kristiyano na hindi lumalago? Parang hindi balanse yung kanyang paglago. Katulad ng karamdaman ng isang tao. Minsan, mature ng kanyang physical, immature ng kanyang isipan. There's a problem, tama? 40 years old ka na, ang isip mo 2 years old pa rin. Hindi balanse. May karamdaman. Sabi ko, may mga Kristiyano ganyan minsan. We are born again because of the Word of God and the Holy Spirit of God. May mga Kristiyano, marami silang alam sa Biblia, but ang Espiritu nila, maliit. Yan hindi balanse. Hindi balanse. Importante makita natin as you grow in the Word of God, lumalago rin yung Espiritu natin because it changed our character. Kaya minsan hindi tayo matuwa sa Kristiyanong nakikita natin maraming alam sa Biblia kasi hindi natin makita sa buhay niya yung Espiritu na lumalago. Ang lumalagong Espiritu, binabago yung character natin into the Christ likeness. That is discipleship. That is the spiritual, yung maturity na tinatawag. Maturity is not only knowing things and knowing the doctrines, but also growing in spirit. Meaning growing into the likeness of Christ. Ano yung goal natin? Matuto lang ba? Maraming a-attend ng discipleship, ang gusto lang nila matuto. Makapagturo sila. Nakalimutan nila ang goal sa nila ng Diyos, matuto at lumago sa Espiritu. That is our goal. Hindi lang tayo matuto sa doctrine, sa foundation, that is good, but we must also grow in our spirit. Sabi ni Pablo, not that I have already. Hindi sa nakamit ko na ang mga bagay nito, sabalit ako ay nagpapatuloy hanggang maabot ko kung ano ang nais sa akin ng Panginoon. Next, pakilan po tayo. Pang-6 na. Last is good goals. To make good goals, may bad goals. Good goals will be rewarded. Kung mabuti ang iyong layunin, kung mabuti ang iyong adhikain, ito, ano sa Tagalog yung rewarded? Ito ay gagantimpalaan. In Proverbs chapter 11, verse 27, let us read, whoever seeks good finds favor, but evil comes to one who search for it. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang.
Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Ano ibig sabihin nito? Good goal is always rewarded physically and spiritually. Kung maganda ang hangarin mo, i-respeto ka ng mga tao. Nakakunawaan niyo siya, sabi ko, kapatid. Dahil maganda yung layunin mo, yung pamilya mo, yung asawa mo, ikaw ay kanilang iginagalang at nagiging legacy ito ng isang tao. Sa mata ng Diyos, in our spiritual aspect naman, kung mabuti ang ating layunin, pagpapalain naman tayo ng Diyos upang makamit natin ang alin, itong goal na ito. Kasi maraming goals, minsan, makasarili. Hindi natin iniisip kung makakabuti ba ito o makakasama. Kung mayroong bang masasaktan o walang masasaktan. Basta importante, ito gusto ko ito, wala akong pakialam. Kahit ano pa mangyayari, kahit ano pa sabihin niya, kahit ano pa maramdaman niya, may mga taong ganun ang goals. No, a good goal is something that pinagpapala ito ng Diyos. Number one, because people respect you because you have a good goal. And number two, God is blessing you to reach that goal because that is a good goal according to God. And also in chapter 1, in chapter 9, verse 25 of 1 Corinthians says, everyone who competes, basahin po natin, everyone who competes in the game goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Sa lahat ng manalarong magsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang. Bakit tayo nagpapakita? Bakit tayo naghahanap ng tamang church? Bakit tayo naghahanap ng hinahanap nyo kanina? Is it only for a short time? Hindi. Alam natin, ngayon alam nyo na kung ano hinahanap nyo, nasumpungan nyo na. And that is the presence of the Holy Spirit. And the presence of the Holy Spirit is eternal itself. Pagsama sa atin ang banal na Espiritu ay kasalakit nito yung pangwalang hanggang kapanahunan. Kaya importante makita natin mga kapatid na tayo'y nagtsatsaga, tayo nagtitiis, dinidisiplina natin ang ating sarili because of that goal. Why do we have, tingnan nyo, mag-isa ating pagbibigay, kailangan may disiplina tayo. Kasi meron tayong goal. Sa ating oras na mapunta sa church, meron tayong disiplina. Dahil meron tayong goal. Sa ating mga talento na binibigay, dinidisiplina natin ito sapagkat meron tayong layunin. Ang tanong, ano yung anim? Number one, goal is spiritual responsibility. It is our spiritual responsibility. Nino? Ng mga taong na kay Kristo. If you are a Christian, you must have your goal in life. Number two, goal is a statement of faith. Enabled for us. In setting our goal, it tells of what kind of faith we have in God. Number three, it focus our energy. Hindi mo, parang ganito. Ano ba goal ng church? Ito. Pag ginawa ko ba ito, ma-attain ko ba yung goal? Hindi. O, huwag natin gawin. May plano ka sa pamilya mo, pagpagandahin ng bahay mo, sa Pilipinas, may pera ka, ibibili ka, makakatulong ko sa goal ko? Hindi. Hindi. Lagay ko sa goal ko ilalagay. It focus our mind, our spirit, our finances, our talent. Okay, next, ano ba? Pang-apat?